Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At mga kapolitika, magbibigay po tayo ng part 2 doon sa ating napag-usapan sa naunang video, yung mga revelasyon ni Nawat dito sa Miss Grand International Live. Bukas na ang pinaka-inaabangan natin at makikilala na natin kung sino ang tatanghaling Miss Grand International 2025. At ating pag-uusapan ang mga paghahanda na ginagawa ni Emma Tiglao at ni Sir Arnold Vigafria dito sa finals bukas. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At matapos nga po yung controversial na gown ni Emma Tiglao dito sa preliminary competition ay nagpaliwanag na rin po. Dahil nasabi natin doon sa ating naunang video na nag-explain rin itong si Emma Tiglao. And here comes yung National Director ng MGIPH na si Arnold Vigafria. Sabi niya, I have to show the difference between the preliminary and the final gown. The final gown, it's going to be a big show. A reality good showcase. I'm sure the whole Philippines will agree with me once the final gown is unveiled. Pageant fans will definitely love it. It's a total, complete package of a gown and I know she can carry it with full confidence. So dito mga kapolitika ay sana hindi ito maging isang disappointment dahil full of expectations ang ating mga kababayan dito sa finals night, final day ni Emma Tiglao sa MGI 2025 dahil ang sabi ni Nawat sa kanyang interview na ang mananalo ngayong taon ay beautiful, widely accepted at popular. So yun ang kanyang sinabi at we believe na ito ay criteria na tinataglay ni Emma Tiglao para dito sa kanilang kompetisyon. So nagtataglay si Emma Tiglao ng popularity, widely accepted kasi marami ang bumoto na mga candidate sa kanya doon sa interview, and then beautiful. So pasok na pasok sa criteria itong si Emma Tiglao, kung kaya nga sinasabi natin na ano pa ba ang hinahanap ni Nawat. Yung iba is maraming magaganda nga pero yung tinatawag na popularity doon magkakatalo dahil kitang kita naman doon na nasa 900,000 na doon sa kanilang social media page. At ang revelasyon pa nga dito ni Nawat ay meron na di umano silang top 10. So top 10 plus 2 kasi meron silang pa-award doon sa kanilang mga ibang categories. So sabi is 12 na candidates yung mag-advance and then top 5 doon nasasalain. So dito mga kapolitika ay bakit natin ito pinag-uusapan dahil yung sinabi ni Sir Arnold Vigafria na sa preliminary competition ay hindi pa talaga doon lahat inilabas yung yung mga pasabog na tinatawag, di ba? So kasi merong kasabihan nga know when to pick. So ito yung strategy nila na I believe na ginagamit dito dahil yung finals doon talaga ang big show na kinakailangan doon na ilabas yung 101% na pinaka the best na susuotin, pinaka the best na looks at yung of course yung pinakamalaking pasabog ni Emma Tiglao. So ang gusto ko lang mga kapolitika na makita kay Emma at yung gagawin ng kanyang team is dapat magkakaroon siya ng transformation na hindi common yung kanyang looks kasi doon sa preliminary ay talagang napaka-common ng kanyang aura doon. Walang pinagbago. So bukas ay October 18 na at makikilala na natin kung sino ang bagong reyna ng Miss Grand International. So ang maging advice, maging tip natin kay Emma Tiglao ay maging handa siya emotionally whether manalo or matalo man mga kapolitika. Okay? So nasa Miss Grand Green kasi yung decision, merong mga bagay na hindi natin control. So emotionally, physically, mentally is dapat maging handa itong sa Emma Tiglao sa mga posibilidad. Okay, so ang pinaka-importante doon is ma-enjoy niya yung pagrampa niya dito sa stage sa harap ng libo-libong katao. Okay, so yun mga kapolitika, at dito pa rin po sa botohan ay milyon-milyon na po ang naging lamang ni Emma Tiglao dito sa kanyang
pangalawang pwesto na si Guatemala. So mahirap na itong habulin according sa ating mga netizen, at ang sabi ay popularity wise panalong panalo na itong si Emma Tiglao na kung saan ay pasok dito sa hinahanap ng organization. So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano po ang inyong maging expectation bukas dito sa preliminary competition ng Miss Grand International? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.